Vice President Sara Duterte matapos natanggalan ng Kamara ng Confidential Desisyon kayo? Sino nagsabing natataranta na ang kampo ni Sara? Beben Matinong. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, ha? Thank you, Beben Matinong. Pala desisyon kayo? Sino nagsasabing natataranta ang kampo ni Sara? Oy, partner Randall Bunagan, shout out sa'yo. Alam mo ba sa katunayan? Eto, walang biro to sa inyo, ha? Sasabihin ko. Marami doon sa kampo ni Sara natutuwa. At isa na po ako doon sa nangyari ngayon. Bakit? Nagising sa kahibangan niya. Nagising. Oh. Ngayon, alam na niya. Alam na niya kung sinong totoong kampi niya. Alam niyo po kasi yung DDS, nahati yan. Yung totoo na DDS, nanatili. Alam niyo na. Pala desisyon? Ewan ko, pero wala akong nakita sa kampo na nataranta. Ano nga ang taas nga. Ang taas ng energy kaya nga dami namin ginagawa. Bakit? Natauhan Funds para sa taong 2024. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo at former Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez. Buhay pa bala kayo? Tagapagsalita ni Leni, buhay pa bala kayo? Irrelevant na itong mga dilawan na ito dapat ba ito pinapakinggan pa ba itong mga ito? Hoy! Nainodoro na kayo Nag-isawsaw na naman kayo. Huwag na kayong makisawsaw. Paglaos na, tingnan mo, yung iba naming mga kasamahan sa politika nalaos na. Anong ginawa? Nagbablog na lang ng artista. Huwag na ipagpilitan. Pag pinilit mo, dudugo. Laos na kayo. Ang gawin nyo, eto suggestion ko kung kayo dilawan. Para maging relevant, sip-sip na lang kayo. Okay? Huwag na kayong kumontra. Wala Yung kontra nyo, wala ng power. Hindi, totoo Alam nyo, ang pagkontra, nasa influence yan. Pag kontra ka ng kontra ng kontra ng kontra, wala kang influence, wala din. Wag na. Laos na, dilaw. Kasunod ng paglalabas ng pahayag ng ama, Rodrigo Duterte. Nanette Ariola, maraming salamat. Congrats. Thank you. Saan? Kaugnay ng issue sa unang pagkakataon na pagsalita. Thank you, partner Randall. Buti nadalaw ka ngayon. Tagal-tagal mong nawawala. Kaugnay ng liderato ng Kamara, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung balak tumakbong presidente ni Speaker Martin Romualdez, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Hindi naman sinabi na kung gustong tumakbo. Hindi, sinabi niya gustong tumakbo niyan, hindi kung. Tatakbo talaga si Romualdez, yun ang sinabi. Tila binaliwala naman ni Speaker Romualdez ang mga pahayag laban sa kanya ng nakatatandang Duterte. Ano hindi niya ibabaliwalain, hindi niya masasagot? Ang tanong, tatakbo ka ba? Tanong, lalabang ka ba ng audit? Buti nga naku, ayoko magsalita baka. Buti nga audit lang ang hinamon sa'yo ni PRRD, hindi yung ayoko na sabihin. Yun lang ang humble niya, audit. Namimiss ko yung ganyan ni partner Randall. Pakulay na po USA, Japan, Canada. Talagang tatak Randall Bunagan yan Sa isang pahayag, iginiit nitong wala silang balak tumigil. Galing. Ang hero talaga nito si Speaker. Sa kabila ng kanyang batikos, kaliwat kanan, ang focus niya trabaho. Wala po kaming balak tumigil sa pagtatrabaho upang makamit natin ang inaasam na magandang bukas. Pasensya na po Alam mo, ang dating sa taong bayan yan, plastic. Totoo. Baka kahit dilawan, hindi naniniwala dyan. Baka kahit pulawan, hindi naniniwala dyan.
Wag po tayo madalas magsinungaling kasi minsan ang tao ay hindi natin na naloloko. Alam mo kung sino una nating naloloko? Sarili natin. Kakapagsinungaling natin, tayo mismo, ha? Kayo mismo naniniwala sa sarili niyong kasinungalingan. Oh, grabe 'no, napakahiro ng sagutan. Ang hiro mo. In my opinion, ang trapo mo sa sagot mo. Trapong-trapo datingan mo, eh. Sa pagtatrabaho upang maipasa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na naman si ano, binanggit na naman yung pinsan. Alam mo pagka mga ganito, nakiki-ride on. Nakiki-ride on siya doon sa success at followers nung kanyang pinsan. Lagi banggit. Meron akong kaibigang ganyan, ang hilig basta ayoko na magsalita baka madulas pa ako. Gawa ka sarili pangalan mo. Hindi rin anya makapipigil sa kanila ang labis na ingay. 2 araw naman ang nakalilipas mula nang i-anunsyo ng Kamara ang pagtatanggal ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education. Wala pa ring public statement si VP Duterte kaugnay ng issue. Wala rin itong tugon sa mga pahayag ng kritiko sa kanya. Abala ito sa activities ng kanyang tanggapan at ng DepEd. Ngayong araw, nasa Cebu City ito para sa National Literary Conference. Araw naman ng Miyerkules, October 11, nag-courtesy call sa kanya si Finland Ambassador to the Philippines, Juha Marcos Pico. Noon lamang October 9 nang mag-courtesy call din kay VP Duterte ang Turkish Ambassador na si Niyazi Evren Akyol. Alam mo 'tong mga courtesy call na 'yan, malalim po 'yan. Political flex po ang tawag diyan. Ang ibig sabihin niyan, aminin man nila or hindi, 'pag nagkagipitan, nasa side mo kami. Posibleng sinasabi dito, 'wag naman sana, 'no? Loyalty check po ang ibig sabihin niyan. Kung sa side ni Sara, pero sa side nitong mga ito, political flex po 'yan. Pinapakita nila ang pag-alyado nila kay Sara. Nakita niyo? Nagkaroon din siya ng ano, kamakailan lang din. Courtesy call sa INC. That is something. Baka lalong, pagka lalo kang, gumalaw-galaw, speaker patungkol kay Sara, baka lalo kang lumubog sa kumunoy. Alam niyo yung 'pag nasa kumunoy ka, 'di ba? The more kang maggagalaw, the more kang magpapipiglas, lalo kang ilulubog niyan. Maililigtas ka lang niyan pagka merong tumulong sa'yo from the outside. Gano'n po yung nalalaglag sa kumunoy. Oo. Antay ka ng tutulong sa'yo from the outside. Baka yung Amerikano. Oh, pero malaking bagay 'yan, yang mga courtesy call na ganyan. Watch out, speaker, baka hindi mo alam yung binabangga mo. Rosa Licoz, Sabi dito, lalong mapapraning mga tambaluslos. Correct. Ambassador yan ng malalaking bansa. Nag-courtesy call kay Sara. Dave, malaki ang tiwala at paggalang kay BP kaya may courtesy call. Yes. Focus sila sa mission nila pangbayad sa Smart Magic. Ako ito, naniniwala ako, ha. Pag ang makakalaban ni Sara sa 2028, kaya may Smart Magic, kaya wala, hindi po mananalo.
si Romualdez. Malabo. Kasi masyadong mahahalata. Ha? Kasi may mga sinasabi sila, itong smart magic, delikado yan, ganyan. Ang smart magic po ay pwede mo lang yan magamit pagka maliit or hindi masyadong malayo ang agwat sa eleksyon. Lalong-lalo na pagdating sa kampanya, nakakapag-produce ka ng madami. Pero halimbawa, nilangaw yung rally mo. Tapos talagang sa survey, ang layo mo. Ang hirap i-mind conditioning ng taong bayan. Mahahalata. At I'm positive, I'm very, very, very sure, mas sure pa sa sure, kung si Sara at Romualdez lang ang maglalaban, tatambakan ni Sara si Romualdez. Hindi nila magagamit yung smart magic. Mas delikado pa nga kung si Tulfo. Hindi ko sinasabi hindi ko sinasabing mandadaya si Tulfo. Ang pinupunto ko lang is, pag yung dalawa naglaban, dikit yan. Pag Sara Tulfo maglalaban, dikit yan. Hindi yan yung parang talagang tambakan. Katulad kay Romualdez. Alam mo naman natin, may followers din ng Tulfo. May followers din ng Sara. At parehas silang malaki ang followers. Lalong-lalo na pagka sila po ang standard bearer na gagawin ng administrasyon sa 2028, makinarya at makinarya na lang, napakalaki na. Diyan posible ang smart magic pagdikit. Pero huwag kayong matakot sa smart magic. Ako, paniwala ako hindi uubra ang smart magic kay Romualdez. Tambak yan Malabo po yun. Masyado nang mahahalata at nakakahiya pagka pati smart magic, mandidiri. Pati yung gagawa ng pandaraya, tatanggi sila kasi malalagay sila sa alanganin. Halata masyado. Sabi ni Dudes Tarepe, kung manalo yan si Tamba, talagang napakababang nila lang ng mga Pilipino, correct. Kaya nga po, as early as now, inaalis ko na po sa Pilipino yung pagiging panatiko. Yung titingin sa apelyido. Hindi, sa resibo tayo tumingin. Yung titingin sa personalidad, hindi, doon tayo sa ginagawa. Issue tayo, sa issue base po tayo, hindi doon sa